Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang buhay ng isa sa mga kilalang personalidad sa pelikulang Pilipino, si Conrad Poe. Mula sa kanyang kabataan, pagsikat, at hanggang sa kanyang huling sandali, samahan ninyo ako sa paglalakbay sa buhay ng aktor na ito. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Conrad Castro Poe ay ipinanganak noong 11 ng Abril taong 1948 sa Maynila, Pilipinas. Anak siya ng kilalang aktor na si Fernando Poe Sr. at ng dating leading lady na si Patricia Majares, at siya ay kalahating kapatid ni Fernando Poe Jr. o mas kilala bilang FPJ. Sa simula ng kanyang karera, si Conrad Poe ay madalas gumanap bilang isang kontrabida. Kilala siya sa kanyang husay sa pagganap, at ang kanyang presensya sa pelikula ay nagdala sa kanya ng maraming proyekto sa iba't ibang genre, partikular na sa aksyon. Isa sa mga unang pelikulang ginawa ni Conrad Poe ay ang Buena Vista, noong 1966, kung saan siya ay gumanap bilang De Guzman. Sumunod dito, naging bahagi siya ng mga pelikulang tulad ng Si Romeo at si Julieta, 1968, Hulihin si Tiagang Akyat, 1973, at Bandila ng Magigiting, 1974. Ang kanyang pagganap sa Hulihin si Boy Negro noong 1980 ay nagbigay sa kanya ng mas malaking pagkilala sa industriya. Ilan pa sa kanyang mga notable na pelikula ay ang Miguel Cordero, 1985, Joe Pring, Homicide Manila Police, 1989, at Walang Awa Kung Pumatay, 1990. Ang kanyang kahusayan sa pag-arte ay nagbigay sa kanya ng mga karakter na nagmarka sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Si Conrad Poe ay ikinasal kay Zenaida Marcelo. Ang kanyang buhay sa likod ng kamera ay hindi masyadong bukas sa publiko, ngunit siya ay kilala bilang isang mapagmahal na asawa. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, nagkaroon din ng mga pagsubok si Conrad. Isa sa mga pinakamatinding hamon na kanyang hinarap ay ang kanyang karamdaman sa puso na kalaunan ay nagdulot ng kanyang pagkamatay. Noong ika-26 ng Hunyo taong 2010, pumanaw si Conrad Poe sa kanyang tahanan sa May Kawayan, Bulacan, dahil sa isang stroke na dulot ng kanyang heart disease. Siya ay 62 taong gulang lamang. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking kawalan sa industriya ng pelikula, ngunit ang kanyang mga kontribusyon at mga alaala ay mananatili sa puso ng kanyang mga tagahanga at kasamahan sa trabaho. Sa pagtatapos ng ating pagtalakay, masasabing si Conrad Poe ay isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa pag-alala sa buhay ni Conrad Poe. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang mga kwentong hatid sa inyo. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.